Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella, at At ito ang Kwentong Volume, powered by the Pod Network. Hi! Hi, Besh. Bakit? Naka-green ka? Naka-green ka din? Wala din tayo nag-usap, no? Well, mirror neurons. Ako kasi pinili ko to kasi isa to sa mga shirt na nabili ko sa American Museum of Natural History. In the US, in the United American States. nga eh. Sorry. Joke Pwede lang. naman kasing. Hindi, kasi pag mga ganyan, siguro nung bata pa ako, sobrang interested ko talaga sa science. Really? Oo, as in Okay, parang okay. yung unang kong memory noon, unang memory, hindi. Pinaka-salient memory ko noon, kaya nagustuhan ko yung research in general. Nagustuhan ko yung scientific method. Yung pagkakasunod-sunod na meron kong hypothesis, you test the hypothesis. Diba? Hypothesis na yung iniisip ko noon. Ilang taon ka nito? Hindi ko na maalala. Pero siguro grade 2. Kasi may ganun kaming subject na sciences. Parang pinapakita niya yung scientific method. Yun lang yung naalala ko. Para kasi siyang storytelling, no? Oo. Para siyang ganun yung, well, ganun ko siya na-appreciate kasi. Oo. Ako yung mga early memories ko of science, ay sorry, ang talaga, Sige, siniskwela talaga yung mga Ay, maganda yung siniskwela. Siniskwela talaga. Kasi I grew up with Oo. all the ano ba tawag doon? May Apple, sineskwela, Oo, mga educational ganyan. TV, Tapos shows. kasi, si mommy, binila niya ako nung whole set ng encyclopedia. Oo. Ito ba yung mga naglalako? Oo. Diba? Ganon. Broiler. Oo, tapos kasi parang, maganda kasi yung images, ganyan. Tapos si dad ko naman, meron siyang, fan siya ng Reader's Digest. Tapos yung Reader's Digest, nagka-come up kasi sila ng parang compiled na did you know? Na parang, ang tanong ay, did you know? Tapos ganito. Tapos parang, ito yung mga concepts. Yung version, amazed ako. Wow. Yung version ko niyan dati, may time talaga na every year, binibili ko yung Kids Almanac. Ay, hindi ko rin alam. Yung oh my maliit God. lang na parang Every colorful. year yan? Oo, may time na parang every year, pero tinigil ko rin siya at some point. Pero meron talaga akong gano'n na Tapos naalala ko noon, yung una kong experiment na nagawa sa school, yung munggo, yung papatubuin mo sa cotton. Tapos, binasad ako kasi Oo. parang part ng experiment ay yung ilalagay mo siya sa Papatayin dark. mo siya. Oo. Oo. Tapos parang, May ganon. sobrang proud ko na lumaki siya, tapos papatayin ko. Wala na, di na ako naging, kaya di ako plantita. Ano nga yung isa pang US show na science? Hindi Art Attack eh. Basta yung kahilera niya. Art Attack. Hindi Art Attack, art nga malamang. Basta may gano'n na parang gustong-gusto ko nung Disney Channel. Disney Channel siya na show siya na science. Tapos parang gusto ko yung bibili nung yung volcano, yung lalagyan mo ng baking soda. It's very classic naman. Oo, di ba may gano'n? Tsaka yung hawak ko doon sa ang tawag doon? Kaya gustong-gusto ko din yung yung Mind Museum. Pero medyo malaki na ako nung nagka-Mind Museum. Oo naman. Hanggang museo yung pambata lang ako noon eh. Museo pambata lagi ako nandun dati. Oo, yun yung kapanahon na natin na bata talaga tayo na nasa museo yung pambata. Nalala ko meron dong malaking piano. Tapos aapakan mo siya. Tapos magkaka-note siya. Ang saya. As in, gusto ko nagde-date sa mga ganun. Nalala ko yung ex ko na nagde-date kami sa Mind Museum, Museo Pambata, ganyan. Oo, mga interactive. Yes. Pero, Kaya talaga yun nga, balik ako sa natural history. Pinupuntahan ko talaga yung mga museum na natural history. Yes, as a biologist. Wow. oo nga. Kasi biology rin yung kinuha mo, di ba? Oh. Pero hindi dahil. Ay, sorry. dahil pre-med siya. Pero, So mali pala, mali. Oo, mali. Okay. Oo. Pero, when I think of science, I think of sobrang curiosity thing siya. Parang natutuwa ako na people for the longest time have been so curious about sagot the mo world. rin ba nung bata yun? Na? Anong gusto mo maging? Kasama ba yung sagot na yung mga sagot mo ay scientist, doctor? Hindi. Parang yung usual kong alam na, well, hindi ko kasi siya naisip as a job. Parang ganon. Hobby-hobby lang. Hindi naman. Parang, hindi ko nga alam bakit. Kasi a lot of jobs that I know now, hindi ko sila naisip na job option nung bata ako. Parang, kunwari, may makita akong sa sineskwela, di ko naisip na, ay, gusto ko maging ganyan. Hindi ko siya naisip. Or, napag-aralan namin kunwari, si Albert Einstein, gano'n. Hindi ko rin naisip, paano maging Albert Einstein? Kasi walang ganong kamalayan sa akin. Very practical yung options mo. Hindi ko alam bakit. I guess it's with how I grew up, the options I was shown. Parang hindi lang talaga siya naging option for me. But going into that, malaking bagay ang exposure kasi. Kasi meron akong pinsan, very close to me, na same kami ng childhood. Pero siya, nung high school siya, she had a mentor na physics graduate sa UP Diliman. And doon nag-start na sobrang naging interested siya sa physics. Something I've never had, pero
ako pa yung nag-science high school sa lagay na to, di ba? Parang mas siya yung na-draw to the sciences kesa sa akin. Which is very interesting. So bakit ba tayo nag-uusap Isi-segue ko about... na nga. Dahil dyan, first ba to? Di ba palagi mong gustong start na series? So, first na ba natin to? Ay, oo nga. Matagal ko na itong Hindi, gusto. diba? Oo. Kasi, Oo. JB and I were talking na what we would like to do on the pod is for us to meet more people outside Yes. of the medical profession. I mean, of course, we started as wanting to talk about medicine, but we realized na in part of our goal to demystify and humanize medicine, we should be talking to people outside of the field. Kasi parang ma-break down yung walls of medicine and other For the collaboration. Oo, and to understand how other people or other professions do their work or how it can interact with medicine, how it's different from medicine. So ito na, finally. Medyo hindi naman tayo lumayo na parang sobrang laking leap kasi Oo medyo naman. pinsan din naman natin ang mga nasa field na ito. Medicine is also a science Oo din naman. naman. It's built on the foundations of Yes. science. So, Before that, okay. We are Kwentong Callroom Podcast. We're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. So we've been here since 2022. So kung kala ko since 5:30 p.m. Okay. so if you've been here for that long, or you just discovered us, thank you for tuning in, for liking, commenting, subscribing. Thank you at binigyan mo kami ng time of day to discuss random topics about medicine, about doctors' lives, about the work we also do, di ba? Parang it's great to have a space for conversations like this. Oo. At syempre, hindi natin sinabi kung anong series na sisimulan natin. Ay, hindi ko pa Dinescribe mo sinabi. lang. Oh, sorry, so, sorry. feeling ko kinlik mo to kasi na-curious ka. Oo. Ang title nito ay Doctors Meet Something. Oo. So, we ito are- yung first of yes, the installment. We are officially launching Doctors Meet Blank. Blank. And today, doctors will meet A scientist. Ayan. Oh, gabi yung Sobrang- scientist. Ano rin to, blessing kasi itong guest natin. May podcast din siya. Oo nga. Perfect, di ba? Oo. So, to talk more about ang ginagawa niya, tawagin mo na siya. Oo, tawagin na natin. Paul, enter the room. Yes. Ayan na. Hello po, welcome to our home. Oh, Our home. nabayabang. Kaya nga, we've been here since 2022. Bahay kasi to. Oh, actually, bahay namin. To live in kami ni JB. Ay. Ay. No. Hi! Hello. Thank you sa invitation. Pakilala ka naman sa ating listeners. Yes. So ako si Paul Flores. Currently isang postdoctoral fellow sa Japan at nag-host din ako ng Behind the Science podcast. So sa podcast, nag-invite ako weekly ng isang Pinoy scientist para i-discuss yung research paper nila as well as yung mga behind the scenes ng research. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin, yung naghanap sila ng funding, challenges during publication at mga behind the scenes ng Ganda. Postdoc din tayo after medicine. Hindi, pero ang ganda kasi yan yung mga di na pag-uusapan, Oo. di ba? Kasi pag research paper, at saka ano siya, usually ang research paper ay, yun nga, paper siya, research na ganun. Hindi siya parang nagiging podcast format. Yeah. Na ano ba ang hirap, ano ang kwento. Hindi, tsaka kunwari, lalabas lang yan. Kasi may DOI ka, andyan na. Oo, yun na yun. Di mo alam anong mga pinagdaanan mo para magka-DOI. Oo. Mga comments ni reviewer to na masakit, di ba? Parang, di ba, Totoo. it really has to be a story na mas pinag-uusapan nga. Oo. But before that, so, meron go. akong hindi sinabi sa'yo, Paul. Meron kaming a short segment lang. We call it Rapid Rounds, pero fast talk lang talaga siya. So, mga mabilisang questions lang that you can answer top of mind, kung ano man yung una mong maisip. Wala nang explain. Yes. Okay? Ready? Ready ka na? Okay. Okay, Ready. 1, 2, 3, go. Chem, bio, or physics? Physics. Okay. Favorite subatomic particle? Wala. Ay, wala. hindi ako ganung level ng physics. Okay. Favorite planet na lang? Planet Earth. Oh, tama. love Earth. Oo. Kakanta o sasayaw? Kanta na lang. Okay. Sunrise or sunset? Sunset. Mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Utak o puso? Utak. Isang scientist, dead or alive, na gusto mo makausap? Walang maisip pa. Oo. Si Alfred Wegener. Kwento mo siya, anong ganap niya in life? The Okay. plate tectonics person. Oh. Pangea. Wow, may masabi lang. Sino nag-inspire sa'yo maging scientist?
Sineskwela. Oh, see? Diba? Tingnan mo. Iba din talaga yung sineskwela. Oo, Hindi totoo. mo ano-anong mga... True love or thriving career? True love. Favorite part ng research paper? Reference. References. Abstract. Ay, okay. Tama. Para Tama. short and sweet. Captured na oo. lahat. Pinakamasakit na sinabi ni reviewer 2. Uy. Ah, Na-trauma. we reject your paper. Tama naman. Okay. Beach o bundok? Beach. Bansa na gusto mo pang mapuntahan? Kazakhstan kasi yun yung palaging sinasabi ng wife ko. Oh. Walang visa dun, di ba? Parang wala tang Talaga? visa. Wala yata ang visa. Last na to. Life of a scientist in one word. Boring. Ay, wow. Yun ang galing. Wala ka naman Ayun kahit na. scientist ka naman. Oh, ikaw naman nagsabi. Ikaw naman nagsabi. Okay, thank you so much. Ayan, so medyo na, ano na natin, na-break yung ice, ganyan. Okay, so, anong pag-uusapan ngayon, Besh? Behind the science. Biglang naging Pala. podcast. Hindi, kwento mo, sige. You mentioned that you're a postdoctoral fellow Yes, oo. in Japan. Kwento mo muna, ano ba yung field that Yes, you're oo in? nga. And paano ka napunta dyan? Yes. Yes. So ngayon, currently part ako ng JAMSTEC. So JAMSTEC ay acronym ng Japan Agency for Marine Earth Science and Technology. At ano siya, government research institution siya na specialized sa ayun nga, marine and earth science. So dito may mga research vessels kami na ginagamit to explore yung ocean floor as well as kung anong nasa ilalim ng sea floor. At yung part ako ng group na Research Institute for Marine Geodynamics. So ang ibig sabihin lang nun, inaaral namin yung tectonic plates. So we use seismic data para aralin yung structure ng subduction zone. So yun yung ginagawa ko. Before ako nag-Japan, nag-BS Geology ako sa UP Diliman and then MS Marine Science. Tapos nag-PhD ako sa Yokohama National University sa Japan under the MEX Scholarship. So I guess baka yung familiar government yung scholarship. audience na, yan. Ano yung full name yun? Monbu something. Monbuko Gakusho. Ayun. Pero dati daw Monbusho lang yung tawag doon eh. Parang nabago lang siya. Di ko alam kailan siya nabago. Tinignan ko din yan dati, pero yun nga. So, paano ka nasabi mo kanina yung sineskwela, no? Pero paano napunta yung direction ng buhay mo sa science? Oo. Yes. So, ang story niyan ay nung bata ako, mahilig na talaga ako sa science. Dahil yun, napapanood ko yung sineskwela, yung mga National Geographic, Discovery Channel, mga ganon. May cable. Meron. Cartoon Network lang ako nun. May cable din, pero Ayun iba din yung sa Cartoon pero Network choices. yung mga Dexter's Ayun, Laboratory. si Didi yan. talaga. Iba pala si Bakit Didi. hindi yung naalala mo? Parang Pwede siya dapat mag-press ng button. So, parang bata ka pa, medyo nado-draw ka na into the Oo. sciences. Tapos yung gusto ko pa nun dati, maging either archaeologist or biologist. Kasi napapanood ko dati yung mga nanghuli ng buhaya at mga ahas sa National Geographic at Discovery Channel. Tapos archaeology kasi madaming shows dati tungkol sa yung mga pharaohs, yung mga pyramids. Okay, ganon. okay. Kaya nainganyo ako dati mag-archaeology. Medyo malapit naman. medyo malapit. Bato, medyo ganun, malapit. lupa. Bato. So parang, kasi honestly ako, hindi ko naisip yung geology, di ba? Tama. Parang, hindi ko alam kung hindi ko ba nakita sa upkat noon. Tumigil na ako sa mga metamorphose. Hanggang tuloy alam ko. Oo, parang, Ignews, ganyan. dun sa lahat ng science, ba't dun ka na, Oo nga. ba't dun ka na-attach? Actually, hindi geology yung first choice ko. Okay. Yung nangyari nun, kasi sa Pisay ako nag-high school, so first kami nakuha ng science degree during college. And at that time, nahilig ako sa robotics kasi robotics yung elective ko nung high school. So ang kinuha ko nun, ECE, so Electronics and Okay. Communications Engineering tsaka Electrical Engineering. So nakapasa ako doon sa ECE. Tapos na-realize ko, nung nagkukwentuhan na kami ng mga batchmates ko kung anong mga kurso nila, madaming nagsabi na engineering. So para sa akin, Kay Gaya ka. nawala yung Hindi, masyado nawala yung oo. interest ko sa engineering kasi sabi ko, ano ba to? Kami naman magkikita sa sa college. Gusto kong maiba. Maiba. So doon pumasok yung idea ng geology kasi
wala yatang, I mean, dalawa kaming kumuha nun sa UP. Tapos may isa sa sa Mapua yata or Adamson. Kasi parang hindi nga siya popular choice. Hindi nga, oo. Kahit nung time mo, hindi siya ganun ka-popular choice, di ba? Nung time namin, parang doon siya nagsimulang sumikat. Kasi yung batch namin, isa kami sa hindi ko sure kung kami yung largest batch or one of the largest. Parang umabot kami ng almost 90. Oh, wow. okay. Dati parang 30 or less lang yung yung Laki students. Oo nga. Okay. Actually, come to think, ikaw palang kilala kong kumuha ng BS Geology. Pangalawa ka naman, nakilala ko. Diba? Ang galing. So, parang more of serendipity, no? Kaya ka napunta dyan. Parang, ganun ba? Or medyo mahilig ka naman sa, or bato-bato talaga yung nasa isip ko. Ano yung serendipity? Oh, parang, hindi siya initially sa plan Hindi mo. sinadya. Pero Ah, parang yeah. nag-fall into place lang yung mga napagtripan bagay. lang. So, anong Dahil ayaw niya sa batchmates. Oo nga, shout out sa batchmates niya. So, nung nandun ka na, anong nagustuhan mo sa Oo geology? nga. Actually, nung start, hindi rin ako eventually nag-enjoy sa geology. Medyo nabato siya. Kasi Naming twists and turns ng kwento. may notion ako nun or may impression sa akin at that time na masyadong focused siya on mining applications. So, during that time, hindi ko siya masyadong na-enjoy. Although may mangilang-ilang subjects na na-enjoy ko tulad nung paleontology. So, na-enjoy ko yun. Related sa mga sa gusto mo before. Related sa archaeology, oo. pero yeah. Na-enjoy ko yun, paleontology, tapos sedimentology. So, pag-aaral ng mga layers ng mga sediments, nag-enjoy ako doon. Pero, upon graduation, yung nangyari kasi, kailan ko syempre maghanap ng trabaho. Oo. Tapos yung unang trabaho na nakuha ko ay maging research assistant sa Marine Science Institute. Oh my God, my cousin went there. Oh my God, kasi yung pinsan ko din ay ganun din, naghahanap siya ng work. Sa MSI siya naghahanap ng work. Pero sorry, segue lang. Ano bang mga options pag geology graduate ka? I mean, nung time na yun. Ayun, pwede ka mapunta sa mining industry, pwede ka sa FIVOX kapag gusto mo ng mga earthquakes, pwede kang sa MGB, pwede ka rin mag-academe ulit, magturo. Okay. Ikaw nag-RA ka sa Nag-RA ako kasi yun yung nakuha kong trabaho. Okay. And luckily, nung time na yun, hindi ko alam na yung boss ko pala ay dati siyang faculty ng geology sa UP. Oh, Lumipat pala siya sa Marine Science. So, nung nag-RA na ako under sa kanya at naging master student ako sa kanya, parang doon na ako nagsimulang mag-enjoy sa geology. Kasi doon ko nakita yung ibang side naman ng geology na more on sa marine environment na yung naging unang trabaho ko kasi sa kanya ay pag-map ng coral reefs. Na yung lalim ng coral reefs na yun ay mas malalim siya sa depth limit ng scuba diving. So, kailangan gumamit ng mga sonar na tools para i-map yun. Tapos, dinidiscuss niya sa amin yung geological history ng mga coral reefs, kung paano sila nabubuo, bakit ganun yung shape. So, doon ako nag-enjoy kasi parang ibang-iba siya sa impression ko na yung geology ay mostly mining. So, doon, yun, na-enjoy ko siya. And then, nag-decide ako na mag-PhD. And then luckily, natanggap ako sa Japan. Tapos yung nakakatawa dito, kasi sa Marine Science, yung ginagawa ko, more on coastal na research na trabaho. Nung nag-Japan na ako, deep sea research naman siya. So doon na ako, yung inaaral ko na yung plate tectonic boundary na mismo, yung subduction zone. Tapos lumalim na rin siya. Literal lumalim siya. Umabot na sa top ng subducting Philippine Sea Plate. Yun na yung inaaral ko ngayon. Ang galing kasi parang napansin ko, gusto mo yung science na may kwento. Na parang may madidiscover kang story, parang masusundan mo yung progression. Even nung mga galing na scriptwriter ng buhay mo. Parang nag-make sense kasi na parang ito gusto mo siya dati, ganyan. Oo, kaya beach talaga, no? Kaysa bundok. Agree. So, kwento mo, ano yung, syempre ngayon nandito ako sa Pilipinas, but in your day-to-day life, ano yung ginagawa mo as a scientist? Ngayon medyo boring siya. Kaya nasabi ko kanina na boring Sige. kasi nagko-computer lang ako almost every day. Oh, so, Kasi yung group ko ay geophysics yung ginagawa nila. So kapag yung nangyayari kasi, nasabi kong boring kasi more on computer work, pina-process mo yung na-acquire na seismic data.
Pero siguro yung enjoyable part doon ay kung paano ina-acquire yung data. Nag-field work kayo. Nag-field work. Pero bihira lang siya mangyari. Ah. Kasi sobrang mahal kapag nag-field work. So, yung nangyayari kasi, kailangan namin ng specialized na barko. Tapos, yung barko na yon, well, in our case, yung ginagawa, siguro i-compare ko muna siya sa medical sige, equipment. sige. 'Di ba? Yung ultrasound Ultrasound na yan. na ginagamit nyo. Para yon ma-image yung sanggol. Oo. So imagine, scale up mo yung system na yon sa very large scale na yung Earth naman yung parang ino-ultrasound mo. Si Mother Earth. Si Mother Earth. Siya, oh my God. So doon sa barko may explosion na nangyayari. Tapos yung sound waves na yon magta-travel sa tubig, magpe-penetrate sa seafloor, magpe-penetrate doon sa kailim-laliman ng lupa, and then once may mga kasi yan may mga iba-ibang layers, di ba? Oo. So for example, natamaan niya yung top ng Philippine Sea Plate, magre-reflect back siya pabalik doon sa barko, and then from that reflection may mabubuo ka na image. And then yung interesting dito, kapag nagsa-survey kami, may mahabang cable na hinatak yung barko So yung ginagamit namin mga 6 kilometers na cable. Ay. Hinahatak siya ng barko. Tapos pag nag-survey, tuloy-tuloy siya na 24 hours. May pagsabog na every 25 seconds. malakas siya na pagsabog kasi As may in audible, akala ko parang below the frequency ng human ears. Hindi, maririnig mo talaga maririnig siya mo na talaga. sobrang lakas kasi may rule kami na pag may whale, for example, na makita, kailangan itigil. Kasi nakaka-affect siya sa echolocation. Oo. And then mararamdaman Maliligaw mo sila. sa... Sana tayo. Parang mali. Okay. Tapos ramdam mo sa barko yung vibration. Every 25 minutes. Every 25 seconds. 25 seconds. Tapos yung nakakatuwa doon, may times kasi na 'di ba? Hindi naman constant yung depth ng dagat, 'di ba? So meron kang malalim na area, merong mababaw na area. Oo. Tapos pag napunta ka na doon sa mababaw na area, may maririnig ka na first explosion, tapos may maririnig ka na second Mabilis na siya babalik. bang. Kasi yung second na bang na narinig mo, yun na yung reflection Mabilis from the na bottom. kasi mababaw na. So yun yung enjoyable Yun yung na fun part. Oo nga, Oo. yung field work. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Interesting na na-bring up niya na maraming kasing parts of, or maraming mukha ang pagiging scientist, Oo. no? Kasi, syempre, nung bata tayo, ang image lang natin, yung Dexter's Lab nga, di ba? Oo. Nasa lab, naka-code, Ito field. ganyan. Ako kasi na-enjoy ko talaga yung mga field trip namin nung Bayo na nag-ano kami kay Labne, sa Laguna nga ba yun? Basta yung nag-field work kami sa dagat. Nag-ano kami, nagyayakap kami ng puno. May mga ganun kami. Nagbibilang kami ng kung ano-ano. Oh, cute nung nagayakap ng puno. Oo, tas yun, mga coral reef, ganyan. Pero tama yung sabi mo din na science can also be very boring. Kasi parang fun stuff to na parang, uy, cool to panoorin. Pero yung lalabas sa National Geographic, ganyan, oo. Tapos parang sila yung mga, yung mati-TV. Ako dati, isa pang science memory ko, ay Mythbusters favorite ko kasi yun dati. Yan. Pinapanood ko rin yan. Yan, as in, Tinatoran ko pa yan dati. ako din! Oh my God! Dati, lang, yung lalabas lang minsan, ganyan. Pero, eventually, alam mo ba, nung namatay si Grant Imahara, umiyak ako. Umiyak talaga ako. Sorry, napunta na ako soon. Pero, iniyakan ko talaga na para bang kamag-anak ko siya. Ganyan. Pero, di ba, parang, ito yung mga napapakita na cool parts of science. But it's also very tedious. I think that's the word I would use. Na Minsan maraming... nagiging routine din. And maraming kailangan pagdaan ng boring stuff to get to that, to the fun stuff, to the interesting stuff, ganyan. So, anong oras start yung araw mo, ganyan? Ito yung kakaiba na, iba yung experience ko syempre dito sa Pinas at sa Oo. Japan. Okay. So, sa Pinas, nung nandito ako, very unhealthy yung ginagawa ko. Okay. Hindi sa nire-require ako ng prof ko. Ano kasi siya,
gusto kong matuto by as much as I can nung time na yun. So nung nagma-masters ako dito, yung ginagawa ko, pumapasok ako ng lab mga 10 a.m. Tapos uwi ako 3 a.m. the next day. kasi RA ako tapos master student. So may iba yung work, iba yung classwork. Tapos nung time na yun, medyo nerdy ako sa mga lab equipment eh. Binabasa ko yung lab manual, yung manual ng mga ano. Siya yung tipo na Magbabasa ng terms and babasahin niya yung manual. Oo. Instead na action agad. Binabasa ko yun. Ganyan So ka din. kaya puyat ako lagi at that time. Ngayon, sa Japan, kumusta na? Ngayon puyat pa rin. So imbis na 3 AM ako tumitig. Imbis na 3 AM ako umuwi ako mga 6 AM. Pero pagdating, 6 AM, 6 PM. PM, okay. Parang Lumalaki. Okay, 6 p.m. Okay. 6 PM uwi ako. Pero Pero ang pasok? pagkadating ko ng bahay, minsan gumagawa pa rin ako. Workaholic. Pero imbis na hanggang Oo nga. 3 AM, hanggang 12 midnight na lang. Pero nasa bahay na. Oo. Bahay na. Pero ito, dahil gusto mo siyang gawin, gusto mo tapusin, anong nagpo-push sa'yo na na mag-extend ng hours? Gusto ko siyang gawin at may mga times na gusto ko din tapusin. Kasi syempre nung nagpe-PhD, syempre kailangan mo dapat may progress ka. Kasi parang may time, ano ba tawag doon? Time pressure. Kasi kailangan mo Okay. siyang matapos in 3 years. May deadline, ganyan. Okay, So as okay. much as possible, gusto kong magawa lahat ng magawa ko para hindi ako mahirapan by the time na malapit na yung pasahan ng requirements for graduation. Yun yung mahirap no? Kasi parang yung mga real world big projects, they really take years. Kasi ikaw bahala nung gagawin mo doon. Kasi ikaw yung, kumbaga, wala siyang parang hindi siya school na, okay anak, gawin mo na to today, ganyan. Oo. Parang medyo mas hawak mo yung oras mo. That has pros and cons. Kasi nga, pwedeng wala kang gawin. Pero pwede ding, ganyan, na 3 AM siya uuwi, ganyan. You mentioned kanina na parang iba yung pagiging scientist dito sa Pilipinas tsaka sa Japan. Ano yung parang, bukod doon, ano pa yung mga parang difficulties na napagdaanan mo sa scientist? Difficulties, yung main ay kailangan kong tanggapin na nawawalan ako ng buhok dahil Parang aging po yun. naminipis na yung buhok ko eh. Oo. Ito ay sa work, sa stress, sa... PhD? Injustice Feeling ko both. Both Okay. na rin. Kasi nakikita nyo ba yung meme na paano mo malalaman yung Yung stage prof. ng career ng prof? Naubos na yung buhok niya. Bakit kasi yan eh. Oh, okay, Pag may okay. postdoc na. Oh, hindi, So, tsaka parang ang ma-realize mo ata rin sa science ay hindi natatapos kasi yung kailangan mong malaman. So, kala mo pag tapos na yung BS, okay na. May masters pa, may PhD. Dami ka Tas- pang di alam eh. Oo. Mas palalim siya ng palalim eh. Yes, parang pala siya, rabbit hole, literal, yes. no? Oo. So sa'yo dagat yung lalo mong gustong tignan, 'di ba? Pero what would you say ay parang so bukod sa tedious siya and yun nga nakaka-age yung pagiging scientist. Anong mahirap gawin sa kanya? Ay anong mahirap about being a scientist, particularly in the Philippines as a Filipino scientist? Sa akin yung pinakamahirap dito sa Pinas, yung contractual na position. Ay, Tsaka okay, hindi okay. mo alam kailan papasok yung sweldo mo eh. Ah. Kasi alam natin na delayed yung sweldo sa Pinas as a contractual na RA. Pero yung nakakainis doon, sobrang random na hindi mo alam kung May papasok may papasok ba or wala. Tapos yung worst ko na experience dyan ay more than 6 months na delay. Oh my God. Eh di ba ang nangyayari dyan, yung contract mo usually 6 months, tapos re-renew every 6 months. So nag-renew na ako. Wala pang Hindi ko sweldo yung wala past. pa rin sweldo Yung first na previous. 6 months na yun. Okay. So yun yung mahirap. Sa Japan naman, parang matatanggap mo agad yung sweldo. Parang on the first month mo, makukuha mo agad eh. So would you say medyo hindi maganda yung job security for scientists sa Yes. Philippines talaga? Kasi I hear this a lot from a lot of my friends in the science world na parang grabe yung pag-aral ng science mismo. Pero pag mag-work ka na or like it's either kulang yung sweldo or like you, hindi enough, hindi stable. Ganon siya even sa mga na-experience mo. Sa dito? Sa Pinas or sa Japan? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ganun. Sobrang unstable niya na trabaho kasi pag contractual ka na RA, limited ka rin sa duration ng project. Eh, yung project 1, 2, or 3 years lang yan. At most 3 years, di ba? Tapos minsan ba nag-no cost extension pa kayo na may extend siya pero wala ka ng sweldo?
Wala naman. Sana Experience naman, ko ba yun? sana Hindi, may Parang- mga ganun kasi na project na Oo. parang dahil hindi mo mabigay yung deliverables, pero ito lang yung cap ng budget. Kailangan nyo masabi yung deliverables, pero mag-extend kayo ng sweldo. Usually, well, from my experience, nangyayari yan pag sinusulat na yung terminal report, tapos pag i-settle na sa accounting lahat ng gasto, Oo. di ba? Kasi umabot din ng months para i-settle yung lahat-lahat. Yeah. So yun yung weird na, no? Tapos na yung project pero hindi natatapos yung hindi natatapos yung trabaho. paperwork. Kumusta ba yung funding for science in general sa sa Pilipinas? Ang narinig ko Maba. lang ay broad strokes na mababa daw. But I don't know the story. Ayun, mababa siya. Kasi, like for example kami, pag ginagamit namin yung barko to do all this seismic survey, yung, nakwento lang to sa akin ng sensei ko, yung presyo niya 2 years ago, 5 million yen per day yung fuel lang ng barko. So, ganun siya kamahal. So, magbabayad ka pa ng tao, magbabayad ka pa ng software. Pero yung kagandahan doon, pag nag-acquire ka nung ganitong klaseng data at this cost, sa ganitong taon, pwede mo yun magamit over the next few decades. Yung isang malaking difference sa Pilipinas, parang hindi siya ganun ka long term yung pag-acquire ng data. Parang gusto may results agad na yes. Na magagamit. magagamit mapapakinabangan. Pero yung sa Japan from my experience in the past 3-4 years, mas may long term sila na ano eh. Tapos doon sa institute namin, yung isang difference din, meron silang mga tinatawag na midterm plan na parang every 7 years ito yung goal nila. Pero ayun, yung mga DOST projects parang ano lang, every 3 years yung maximum. Pero Parang- of course may mga 10-year roadmap naman sila na ginagawa. Parang Pero mas seamless iba at siya, saka coherent yung ginagawa na nagko-contribute sa next project. Yes. And hindi siguro lang din alam ng marami na gastos ang science talaga. Not just Oo. equipment, pero yun nga, the people behind it have to get salaries. Hindi naman pwedeng ilang oras ka sa lab, tapos parang, no one would do that work for nothing, di ba? But some people have to. Like, ang daming mga estudyante ginagawa yon. And parang may impression kasi na nag-aaral ka pa din. But in general, dapat yung ganitong work, binabayaran ka para pag-aralan yung Tsaka ano siyensya. din yung sinasabi din passion for science eh. No? Pero hindi ka naman mapapakain ng passion mo for Totoo. science. Oo, hindi naman pwedeng habang buhay, passion lang. Oo, Tapos oo, isi-shame ka pa pag parang wala kang passion. And I see that, no? Parang people who graduated from science courses and then parang mapupunta sila sa ibang work. Oo nga, may mga ganun. Na May mismatch. and I understand the need kasi kailangan nga ng pera, ano ba? Mabubuhay tayo dito. Pero parang ang sad na ang dami itong mga science high school and all. Pero in job opportunities that are competitive and lucrative to keep them in the country, parang kulang, no? Pero despite that, nabanggit mo naman na dahil yung nga passion at masaya ka Yes. naman. Ano naman ang rewards? Yes. Anong good stuff that keeps you Yes. in the science? Reward. Actually, ito yung mahirap din sagutin Wala kasi hindi rin. siya financially rewarding na trabaho. Alam To mo be yun, clear, di ba? no? Oo. I guess alam niyo naman Oo yun. naman, Oo. oo. Kung gusto mong yumaman, baka hindi masyado. Oo, hindi ito yung mga trabahong gusto mo. Oo. Pero siguro more on self-fulfillment. Kasi, well, pangarap ko talaga dati maging scientist and also makapag-publish at eventually siguro isight ng mga tao yung work ko, ma-recognize ng mga tao yung work ko. Impact factor. Ay, Anong itag sa index? Index niya ng citation? H-index. H-index. Oo. May mga iba-ibang index pa eh. Index cards. Pero you're a very curious person. Parang, kasi ako kunwari, ano kayang ganito? Huwag na. Curious ka din naman. Chismosa. Yun yung curiosity mo, chismis. For different things na, Oo. no? And I think, kailangan yun eh, kung gusto mong maging scientist. Kasi nga, ang daling ma-burnout. I would imagine it would be something na madaling ma-burnout kung all that work, tapos hindi pa rewarding, di ba? I think lahat naman tayo naturally curious. Siguro malaking factor din yung mga tao na nakapalibot sa inyo. That's true. Kasi, well, ngayon yung mga tao sa office, lahat lahat mga scientist. Lahat kami sa office may mga PhD and every week or every 2 weeks nagmi-meeting nung research progress. Oo. So, parang siguro dun mas na-fulfill yung
curiosity ko na what if ito naman yung gawin, Oo. like bakit ganyan yung na-observe na data. Pero kaya din siguro sa panahon ngayon ipiliin nyo rin yung mga kinoconsume nyo sa social media Gandang na para tip. Okay. Oo. ma-feed yung curiosity nyo na yun. Oo. Si Lance. Gusto niyo si Lance? Di ba? Diba? Sa mga science, Sis. mga educational TikTok, Hindi, tsaka important yung sinabi mo na depende yan sa anong environment natin eh. So, sometimes we're not as lucky to get mentors or to get, hindi naman lahat makakapag-PhD, no? Pero to have positive influences sa mga gusto mo. Lalo na pag may na-identify ka ng field that you're interested in, di ba? Tama yung sinabi. Kasi ang social media, madaling mapunta kung saan-saan, di ba? Na hindi necessarily nakaka-feed ng mga interest Speaking mo. of consume, ang isa kong pala lang, siguro yung parang sineskwela ko na ngayon, hindi naman siya Ay, wow. educational talaga ay, Big Bang Theory. Sobrang tuwa ako sa Big Bang Theory okay. kasi yung humor nila, parang di ba scientist sila lahat. Tapos yung engineer lang yung walang PhD. So parang pinamaliit siya. Mga ganon. Lahat sila ng PhD eh. Ako, ang favorite ko is science-wise. Ay, hindi ko alam kung alam mo yung SciShow. It's a science communication YouTube channel na ang Ito producer... ba yung kay Hank Green? Yes, yes. So na-appreciate ko kasi yung mga science communication channels. And I realize it's a whole different field to be able to communicate science. Kasi nga, kunwari sa inyo, in your work, lahat kayo may PhD. You all talk the same language. You all understand the same concepts. Pero ang cool na, let's say for someone outside the field entirely, na curious lang. And I think that curiosity should be fed so that there's more interest and there's more prioritization given to these. Parang mahalaga yung mga ganun. Kaya siya nag-podcast. Kaya, ayan. Ang galing nga. And yun nga, ang ganda nung ginagawa mo sa pod. Kasi Thank you. it makes science more palatable. Oo. In Chica format. Oo, ang galing. Ang galing talaga. So, given that, sa mga gustong mag-scientist or or interested lang sa science, anong siguro yung tip mo for them? Tip ko ay embrace niyo yung feeling na wala kayong alam. Kasi I think madaming students intimidated sa science and research kasi wala silang alam. Pero kung isipin mo, ano ba yung purpose ng science and research? Alamin mo yung something na hindi mo alam. So, and also, yung research, nagsisimula siya sa isang question. So, kung from the start pa lang, alam mo na yung sagot, hindi na research yun. Wala na siyang sense. Wala na diba? siyang sense. Oo. So, for me, embrace niyo yung feeling na wala kayong alam. At yun yung mag-fuel ng curiosity niyo to further pursue research. At sa research, madaming challenges kayong ma-encounter na aabot kayo sa point na talagang mapapa-question kayo bakit niya to ginagawa. Kasi yung mga research na yan, hindi naman siya readily appreciated ng general public. Parang sinusulat mo na. Ano ba? Oo. Yung magbabasa niyan, ikaw, yung advisor mo, yung panel mo. Tapos pag na-publish mo, siguro 10 tao na interested din sa Baka field kasama yung mo. nanay mo. Wala namang interest. So, yun, abot ka talaga sa point na isipin mo kung para saan ba tong ginagawa mo. Ayun lang, hindi nawawala yung hindi nawawala yung ganong feeling. Pero kung alam mo yung purpose mo, curious ka sa mga bagay-bagay, yun yung magfa-fuel sa career mo as a researcher. In connection din sa mga challenges, important as a researcher to just show up every day sa office or sa lab. Kahit na sabihin natin na wala kang successful na experiment on that day, pero the fact na nandun ka sa office, nandun ka sa lab, may ginawa ka which resulted to failure, matatawag mo na rin yun na progress towards answering your questions. At magandang habit siya. Kasi kung isipin mo yung research, para siyang hagdan eh. Hindi ka makakalip papunta dun sa taas, but rather step by step siya. At mako-compare ko yung step by step na yan sa pagpunta sa office every day. Just show up every day sa lab. So, ang ganda. Kasi I really like how it all comes na hindi mo naman kailangan maging perfecto sa simula at hindi nga kailangang matalino, quote and quote. Parang ang mas kailangan nga ay ma-acknowledge mo. curiosity. Diba? Ay,
Sorry, Okay, nakakatang go ahead, kita. go ahead, May go ahead. idagdag ako dyan regarding sa Siguro common misconception din yan na required na matalino kayo. Oh. And just to share lang, guys, nung undergrad ako, may bumagsak ako sa Bio 11. Oh. Nung nag-board exam ako sa geology, yung passing score 70, yung score ko 70.3. Nung nag-masters ako, may back subjects ako na 2 beses akong bumagsak. So, hindi ako matatawag na model student na sobrang taas ng grades. At kadalasan lang siya, more than good enough na makapasa. Kasi naalala ko yung pagpasok ng master's program, may cut-off grade na 2.25. Tapos yung jiwa ko lang at that time ay 2.2. So, yun. Sabit na sabit siya. Maraming bagay. Sabit palagi. So, ayun lang. Hindi requirement na sobrang taas ng grades nyo. Kasi yung mga ganun, yung mga Sheldon Cooper na yun, mga outliers yun. Yeah. Tsaka, tignan mo, postdoc pa din siya. Oo. It really just takes a lot of persistence and curiosity. And actually, to add nga, mas na-impress ako sa mga taong kayang sabihin na di nila alam yung sagot. Kasi it tells me na willing silang una tanggapin yun. And ikalawa, may reason sila to keep going kasi di pa nila alam, di ba? So, salamat at nabanggit mo yun. I think a lot of students need to hear that. Na-intimidate sila na kailangan matalino talaga. Oo, kasi naman yung image nga ay yung mga ganun. Thank you so much. Thank you so much, Paul. Promote mo naman yung promote podcast mo na mo. yan. Ayan. Or Ayun. yung research mo. May funding pala. DOST ka na. Ayun, yes. So, guys, follow nyo kami sa Behind the Science Podcast. So, may bago kaming episode every Thursday. At mapapakinggan nyo kami sa Spotify, YouTube, and Apple Podcast. And siguro, i-warn ko lang kayo, medyo boring ako na host. So, monotonous ako magsalita sa podcast. So, kaya ko rin nasabi na boring yung buhay ng scientist kasi, well, most of the time boring. Tapos, most of the time, pag kinausap mo yung isang scientist, minsan, seryoso lang siya sa buhay na walang emotion. Monotonous magsalita. Pero, ayun, siguro, mga bagay na may enjoy nyo siguro, yung mga conversations, yung mga experiences nila sa science. And yung goal ko kasi sa podcast, although hindi siya designed na pambata na tulad sa sineskwela, yung pangarap ko sa kanya ay makapag-iwan ng the same legacy na sa mga parents kasi yung audience namin may edad na rin at mga pwede nang bumuo. Postdoc din. Baka mga graduate students, postdoc. So, eventually, pag naging parents kayo at sinabihan kayo ng anak nyo na gusto nila mag-scientist, hopefully, supportahan nyo dahil napakinggan nyo yung podcast. Ay. At yun yung pwede nilang maging trabaho in the future. So, ang dami good. Importante kasi na parang feasible siyang mangyari. Yeah. And to be able to talk to people. Kasi, kunwari, ako wala namang personally kilala na scientist growing up. No? But ngayon, meron na tayong podcast na pwede kung may gusto silang kausap about science. Naka 130 episodes na rin kami. Diba? So, pili na lang kayo ng mga topics na gusto nyo. Pero as of now kasi madaming mga geology-related topics kasi geologist ako. Pero in-expand ko naman yung yung topics dun sa podcast. Bigyan ka ta referral. Ano bang field gusto mo? So, if you like this episode, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on Instagram, Threads, X, and TikTok. At kung gusto nyo mag-submit ng questions, concerns, or chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa Callroom. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom Podcast. To submit, find the link in our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. So, Paul, thank you again Thank you, for thank guesting you. here for our first Dr. Meets Blank episode. So, sumama kami sa sign out. With that, I'm Ella. And I'm JB. And I'm Paul. This has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.